Isang magiliw na pagbati sa inyong lahat. Ako po ang inyong kasama, si Donna, dito sa Tadhana TV, kung saan ang bawat tibok ng puso ay merong kwento. Sabi nila, ang tiwala raw ay parang isang manipis na salamin. Kapag nabasag, kahit anong pilit mong buuin, mananatili na ang mga lamat. Paano kung ang mismong taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo ang siyang dudurog dito sa isang iglap lang? Hindi. Hindi pwede. Asawa ko siya. Huminto ang mundo ni Mayen. Sa isang saglit, nawala ng tunog ang buong paligid. Ang maririnig lang niya ay ang mabilis na kabog ng sarili niyang dibdib. Parang isang tambol na nagbabadya ng isang paparating na trahedya. Nakatayo siya sa may pintuan ng simbahan, nakatingin sa eksenang unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Nandoon sa harap ng altar si Lester, ang kanyang asawa. Katabi nito ang isang babae, si Katrina, ang kaibigan niya. At sa mga bisig ni Lester, isang sanggol na nakaputing damit pambinyag. Kaninang umaga lang, ang mundo ni Mayen ay puno ng kulay. 10 taon, isang dekada na sila ni Lester. Ang anniversary nila. Nagluto siya ng paborito nitong kaldereta, yung klase na may konting gata na siya lang ang marunong magluto. Bumili pa siya ng isang simpleng relo bilang regalo, nakabalot sa isang maliit na asul na kahon na ngayon ay basa na sa pawis ng kanyang nanginginig na palad. Masaya siya, buo, kontento, hanggang sa dumating ang text mula sa isang unknown number, isang address lang ng simbahan at isang maikling mensahe. Kung gusto mong makita kung saan napupunta ang pagod mo, pumunta ka dito. Akala niya, isa lang itong masamang biro. Pero may kung anong nag-udyok sa kanya na sundan ito. Isang bulong sa kanyang isip na hindi niya mapatahimik. At ngayon, heto siya. Pinapanood ang katotohanang mas masakit pa sa 10,000 patalim na sabay-sabay itinarak sa kanyang puso. Mayen, nabasag ang katahimikan. Boses yon ni Lester. Puno ng gulat. Puno ng takot. Parang natauhan ang lahat. Ang pari ay natigilan. Ang mga ninong at ninang ay napatingin sa kanya. Mga bulungan. Mga matang mapanghusga. Naglakad si Mayen papasok. Bawat hakbang, parang may mga bubog siyang tinatapakan. Ang kanyang mga mata, hindi inaalis sa pagkakatingin kay Lester. Lester? Anong ibig sabihin nito? Nanginginig niyang tanong. Ang mga luha ay nag-uunahan ng bumagsak mula sa kanyang mga mata. Hindi makasagot si Lester. Namumutla. Parang nahuling magnanakaw. Ngunit si Katrina, walang bakas ng hiya sa mukha. Mas lalo pa nitong idinikit ang sarili kay Lester. Hinawakan ang braso nito na parang ipinapamukha kay Mayen kung sino ang panalo. Mayen, umuwi ka na. Mahinang sabi ni Lester. Mag-usap tayo sa bahay. Mag-usap? Halos pasigaw na sagot ni Mayen. Anong pag-uusapan natin, Lester? Ito? Itong kahibangan na ito? Anniversary natin ngayon, 10 taon. Tapos ito ang sorpresa mo sa akin? Itinuro niya ang sanggol. Sino yan? Sino ang batang yan, Lester? Yumuko si Lester. Ang kanyang pananahimik ay isang malakas na pag-amin. Isang matalim na kirot ang biglang sumaksak sa sinapupunan ni Mayen. Napahawak siya sa kanyang tiyan, napadaing sa sakit na hindi lang emosyonal, kundi pisikal na rin. Lester, hirap niyang pagtawag sa pangalan nito, habang ang paningin niya ay unti-unting nagdilim. Ang huling imaheng natandaan ni Mayen ay ang nag-aalalang mukha ni Lester bago siya tuluyang lamunin ng dilim. Nagising siya sa amoy ng alkohol at sa nakakasilaw na puting ilaw ng ospital. May kung anong mabigat na nakadagan sa kanyang puso. Isang pakiramdam na parang may nawala sa kanya. Isang bagay na napakahalaga. Mayen, anak? Boses iyon ni Tita Lorna, ang kapatid ng kanyang ina. Nakaupo ito sa tabi ng kama, namumugto ang mga mata. Tita,
Anong nangyari? Hirap niyang tanong. Sinubukan niyang bumangon, pero isang matinding kirot sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan ang pumigil sa kanya. Hinawakan ni Tita Lorna ang kanyang kamay. Ang higpit ng hawak nito ay may halong awa at pighati. Mayen, you were pregnant. 2 months. Nagka-miscarriage ka. Bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Mayen. Buntis. Ang sikreto na sana ay pinakamasayang sorpresa niya para kay Lester sa kanilang anniversary. Ang katuparan ng kanilang matagal ng dasal. Nawala. Parang isang gripo na biglang bumukas, ang mga luha ay walang tigil na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi na siya sumigaw. Wala nang lakas para doon. Isang tahimik na pag-iyak lang. Isang pag-iyak na galing sa kaibuturan ng isang durog na kaluluwa. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Ang nanay po, tita? Nasaan si Nanay Ason? Tanong niya sa gitna ng paghikbi. Kanina sa simbahan, naaalala niyang kasunod niya lang ang kanyang ina. Nag-iwas ng tingin si Tita Lorna. Ang mga balikat nito ay nagsimulang manginig. Mayen, anak, kailangan mong magpakatatag. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Mayen. Tita, nasaan si nanay? Huminga ng malalim si Tita Lorna bago sumagot. Hindi kinaya ng puso niya, Mayen, ang nangyari sa simbahan. Ang pagbagsak mo. Inatake siya. Sinubukan ng mga doktor ang lahat pero wala na siya, anak. Wala na ang nanay mo. Huminto na naman ang mundo ni Mayen. Kung kanina ay parang sinaksak siya ng 10,000 patalim, ngayon ay parang binuhusan ng asido ang kanyang mga sugat. Ang anak niya, ang ina niya, 2 buhay, 2 pagluluksa sa iisang gabi. Wala. Wala na. Ubos na. Sa sumunod na mga araw, para siyang isang multo sa sarili niyang bahay. Ang bahay na dati puno ng tawanan at pangarap ay nabalot na ng katahimikan at amoy ng mga bulaklak para sa patay. Nakaupo siya sa tabi ng puting kabaong ng kanyang ina. Nakatulala. Walang emosyon. Parang naubos na ang lahat ng luha sa kanyang katawan. Nakikita niya ang mga taong dumarating para makiramay. Naririnig niya ang kanilang mga bulong. Kawawa naman si Mayen. Napakawalang hiya naman ng asawa niya. At yung kapatid, nasaan? Ni Anino, hindi magpakita. Si Chloe, ang kapatid niya. Ang kapatid na itinaguyod niya, na tiniis niyang hindi mag-aral sa kolehiyo para lang mapagtapos ito. Ni isang text o tawag, wala. Hanggang sa huling gabi ng burol, dumating si Chloe, umiiyak, payat na payat. Lumapit ito kay Mayen. Ate, patawarin mo ako. Hindi kumibo si Mayen. Nakatingin lang siya sa walang buhay na mukha ng kanilang ina. Ate, alam kong galit ka. Patuloy ni Chloe, humihikbi. Hindi ko rin alam na may ganun si Kuya Lester. Nagulat din ako, ate. Maniwala ka. Pagak na tumawa si Mayen. Isang tawang walang saya. Puno ng sakit. Huwag mo akong tawaging ate. Natigilan si Chloe. May kinuha ito mula sa kanyang bag. Isang makapal na puting sobre. Pinapabigay ni Kuya Lester. Sabi nito, inaabot ang sobre. Para daw sa mga gastusin at para makapagsimula ka ulit. Tiningnan ni Mayen ang sobreng puno ng pera. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin sa mga mata ni Chloe. Ang perang iyon, parang kabayaran sa 2 buhay na kinuha sa kanya. Isang insulto, ang huling pako sa kanyang kabaong. Isang matinding galit ang biglang umakyat sa kanyang sentido. Isang galit na nagpamanhid sa lahat ng sakit na nararamdaman niya. Tumayo siya. Walang sabi-sabing sinampal niya si Chloe ng buong lakas. Ang tunog ng sampal na yon ay umalingaw-ngaw sa buong kapilya, nagpatahimik sa lahat. Umalis ka, malamig na utos ni Mayen habang nakaturo sa pinto. Umalis kayo sa buhay ko. Matapos ang libing,
Ang bahay ay naging mas malungkot at mas tahimik. Si Tita Lorna na lang ang kasama ni Mayen. Hindi ito umalis sa tabi niya. Tahimik na nag-aasikaso, nagluluto ng pagkain na madalas ay hindi naman ginagalaw ni Mayen. Isang hapon, habang nag-aayos sila ng mga lumang gamit sa aparador ng Nanay Ason, isang maliit at itim na notebook ang nahulog mula sa tumpok ng mga damit. Isang lumang diary. Diary ng nanay mo, sabi ni Tita Lorna. Pinulot ito at ibinigay kay Mayen. Baka gusto mong basahin, baka makatulong. Sa una, ayaw sana ni Mayen. Ayaw na niyang balikan ang mga alaala. Pero may kung anong nagtulak sa kanya na buklatin ang mga pahina. Ang sulat kamay ng kanyang ina, pamilyar, maayos, puno ng pagmamahal. Binasa niya ang mga huling entry, mga kwento tungkol sa araw-araw na buhay, sa mga paninda sa palengke, sa paborito nilang teleserye. Ngumiti si Mayen ng bahagya. Pero habang papalapit sa mga pinakahuling petsa, nagbago ang tono ng mga nakasulat. October 12. Napansin ko na naman ang bagong cellphone company Chloe. Pangatlo na niya ngayong taon. Sabi niya, bigay daw ng kaibigan. Sino kayang kaibigan ang ganito kagalante? Kapag tinatanong ko kung saan siya kumukuha ng pera, lagi niyang sinasabi na galing sa sideline niya. Sana nga totoo. Kumunot ang noo ni Mayen. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. October 25, nakita ko si Chloe na kasama si Katrina sa mall kanina. Akala ko ba'y magkaaway sila dahil kay Lester? Sabi ni Chloe, nagkabati na daw. Pero iba ang kutob ko. May mga pinag-uusapan silang mukhang seryoso. Nakita ko pa ngang may inabot na sobre si Katrina kay Chloe. Pera siguro. Ano ang mayroon sa dalawang ito? Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Mayen. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang batok. Binuklat niya sa pinakahuling pahina. Ang petsa, 2 araw bago ang anniversary nila ni Lester. November 8, hindi ako mapakali. Narinig ko si Chloe na may kausap sa telepono kagabi. Akala niya tulog na ako. Ang pangalan na binanggit niya, Lester. Rinig na rinig ko. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa binyag. May sinabi si Chloe na, "Huwag kang mag-alala, Kuya Lester. Ako na ang bahala kay ate. Sisiguraduhin kong hindi niya malalaman hanggat hindi pa handa ang lahat." Diyos ko, ano itong naririnig ko? Ang sarili kong anak? Kasabwat sa panloloko sa kanyang kapatid? Hindi ko masabi kay Mayen. Masasaktan siya ng husto. Ayokong sirain ang anniversary nila. Pero paano? Paano ko sasabihin sa kanya na ang 2 taong pinakamamahal niya? Ang siyang sabay na tumatraydor sa kanya. Binitiwan ni Mayen ang diary na para siyang napaso. Ang hangin sa kanyang baga, parang biglang naubos. Si Chloe, ang kapatid niya. Hindi lang niya alam. Kasabwat siya. Siya ang nagplano. Ang lahat ng mga piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang mga bagong gamit ni Chloe, ang palihim nitong mga lakad, ang pagkunwari nitong gulat sa ospital, ang sobrang pera na iniabot nito. Hindi yun pera mula kay Lester. Iyon ang bayad sa kanya. Ang bayad sa kanyang kataksilan. Napahagulhol si Mayen. Pero hindi ito ang hagulhol ng isang taong nasasaktan. Ito ay isang sigaw ng sukdulang galit. Isang sigaw na nagmumula sa isang pusong hindi na durog, kundi naging bato na. Ang pagmamahal niya para sa kapatid, ang awa, ang lahat ng sakripisyo, naglahong parang bula. Kinuha niya ang diary, dinala niya ito sa labas ng bahay, sa kanilang lumang lutuan na yari sa semento. Kumuha siya ng posporo, habang pinapanood niyang kainin ng apoy ang mga pahina, ang mga salita ng kanyang ina. Walang luhang dumaloy mula sa kanyang mga mata. Ang init ng apoy ay parang init ng galit na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Tapos na ang pagiging Mayen na martir. Tapos na ang pagiging Mayen na mapagpatawad. Sa gitna ng mga naglalagablab na alaala, isang bagong Mayen ang isinilang. Isang Mayen na may iisang layunin, paghihiganti.
Tumingin siya sa malayo, sa direksyon ng syudad kung nasaan ang mga taong sumira sa kanya. Magbabayad sila, bulong niya sa hangin. Isang pangakong sinaksihan ng apoy at ng isang gabing walang bituin. Ang mga araw pagkatapos ng libing ay lumipas na parang mga anin. Ang bahay na dati kanlungan ng mga pangarap ni Mayen ay naging isang malamig na kulungan ng mga alaala. Bawat sulok ay may paalala ng isang buhay na ninakaw sa kanya. Ang silyang paboritong upuan ng kanyang ina. Ang espasyo sa garahe kung saan, dapat sana, ay nakaparada ang kotse ni Lester. Ang bawat piraso ng muebles ay sumisigaw ng kataksilan at kawalan. Isang gabi, nilapitan siya ni Tita Lorna habang nakatulala siyang nakatingin sa labas ng bintana. "Mayan anak," mahinahon nitong sabi. Inilapag ang isang tasang mainit na salabat sa tabi niya. "Ang sugat, hindi gumagaling kung araw-araw mong tinititigan. Kailangan mong bigyan ng pagkakataon ang sarili mo na huminga." Hindi sumagot si Mayen. "Iwanan mo na ang lugar na ito," patuloy ni Tita Lorna. "Walang mabuting idudulot sa iyo ang pananatili dito. Halika, sumama ka sa akin sa probinsya. Kahit pansamantala lang, hanggang sa kaya mo nang tumayo ulit." Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, tiningnan ni Mayen ang kanyang tita. Nakita niya ang pagod at pag-aalala sa mga mata nito. Tama si Tita Lorna. Ang pananatili dito ay unti-unti siyang papatayin. Kinabukasan, gumawa si Mayen ng desisyon. Sa tulong ng kanyang tita, ipinagbili niya ang bahay at lupa. Kasama na ang lahat ng laman nito. Bawat gamit na binitawan niya ay isang alaalang pilit niyang tinatalikuran. Mahirap, masakit, pero kailangan. Umalis sila ng Maynila na walang lingon-likod. Ang buhay sa probinsya ay simple at tahimik. Isang maliit na bahay na napapaligiran ng mga puno. Sariwa ang hangin, malayo sa ingay at sa mga multo ng nakaraan. Ngunit sa mga unang buwan, para pa ring isang zombie si Mayen. Gigising siya, uupo sa may bintana, at maghapong tititig sa kawalan. Hindi siya nagsasalita. Bihira siyang kumain. Ang kanyang katawan ay nandoon, pero ang kanyang kaluluwa ay naiwan sa trahedyang sinapit niya. Si Tita Lorna ay hindi siya pinilit. Hinayaan lang siya nito. Araw-araw, magluluto ito ng pagkain at iiwan sa kanyang tabi. Aayusin ang kanyang higaan, magwawalis sa paligid. Ang tahimik na presensya at pag-aalaga nito ang naging tanging sinag ng liwanag sa madilim na mundo ni Mayen. Isang araw, pumasok si Tita Lorna sa kanyang kwarto na may dalang bayong ng mga sariwang gulay. "Sayang ang mga kamay na yan, Mayen," sabi nito. "Ang galing-galing mong magluto. Mana ka sa nanay mo. Bakit hindi mo subukan ulit, kahit para sa atin lang dalawa?" May kung anong pumitik sa puso ni Mayen. Ang pagluluto. Ang nag-iisang bagay na nag-uugnay sa kanyang ina sa isang masayang paraan. Dahan-dahan siyang tumayo at sumunod sa kusina. Sa unay nangangapa, pero unti-unting bumalik ang lahat. Ang paghiwa ng sibuyas, ang paggisa ng bawang, ang pagtimpla. Sa bawat kilos, parang naririnig niya ang boses ng kanyang ina na gumagabay sa kanya. Nagluto siya ng kare-kare, ang paboritong pagkain ng kanyang ina. Nang matikman ito ni Tita Lorna, napaluha ito sa sarap at sa alaala. Doon nagsimula ang lahat. Nagluto ulit si Mayen. Sa una ay para lang sa kanila. Hanggang sa namigay si Tita Lorna sa mga kapitbahay. Nagustuhan nila, nagpabili. Hanggang sa nagtayo sila ng isang maliit na kainan sa harap ng kanilang bahay. Isang hapon, isang pagod na magsasaka ang umupo para kumain. Ang in-order nito, kare-kare. "Naku ineng," sabi ng matanda matapos humigop ng sabaw. "Ito na yata ang pinakamasarap na kare-kare na natikman ko sa buong buhay ko. Para akong dinala sa langit." Sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, isang maliit na ngiti ang sumilay
sa mga labi ni Mayen. Isang nanangiting pilit, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata, pero isang nangiti pa rin, isang simula. Lumipas ang mga taon. Ang maliit na kainan sa harap ng bahay ay naging isang matagumpay na catering business sa buong probinsya. Si Mayen ay hindi na ang babaeng wasak at talunan. Ang kanyang mga mata ay matatag na. Ang kanyang mga kilos ay puno na ng kumpiyansa. Ang sakit ay nandoon pa rin, nakatago sa isang sulok ng kanyang puso. Pero hindi na siya nito kontrolado. Ito na ngayon ang nagsisilbing gasolina sa kanyang determinasyon. Isang gabi, habang tinitingnan niya ang mga email para sa kanyang negosyo, isang news article ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang pamilyar na pangalan. Ang headline, Lester Corp breaks ground on new branch in Cebu, aims for nationwide expansion. Tinitigan ni Mayen ang ngiting tagumpay ni Lester sa litrato. Sa tabi nito, si Katrina, nakakapit sa kanyang braso. Hindi napawi ang nangiti sa mga labi ni Mayen. Sa halip, ito'y naging isang malamig na ngisi, isang ngising mapanuri, isang ngising nagbabadya. Oras na para bumalik. Ang ingay ng mga busina, ang makapal na usok mula sa mga sasakyan, at ang libu-libong taong nag-uunahan sa kanilang mga lakad. Ito ang Maynilang binalikan ni Mayen. Ngunit hindi na siya ang Mayen na tumatakbo. Siya na ngayon ang humahabol. Sigurado ka na ba dito, anak? Tanong ni Tita Lorna habang tinutulungan siyang magbuhat ng huling kahon papasok sa isang maliit na espasyong komersyal na inupahan niya. Tumingin si Mayen sa kabilang kalsada. Doon, matayog na nakatayo, ang isang gusaling yari sa salamin at bakal. Sa tuktok nito, ang mga letrang kumikinang sa ilalim ng araw. Lester Corp. Kailangan ko itong gawin, tita. Sagot ni Mayen. Ang kanyang boses ay kalmado, pero matatag. Para kay nanay at para sa akin. Sa loob ng ilang linggo, ang dating bakanting pwesto ay unti-unting nabuhay. Si Mayen mismo ang nag-asikaso ng lahat. Sa tulong ng perang naipon niya mula sa catering business sa probinsya, nagawa niyang itayo ang isang karinderya. Hindi ito magarbo, pero malinis, maliwanag, at laging amoy bagong luto. Sa harap ipininta niya sa isang simpleng signboard ang pangalan nito. Asons, isang pangalan, isang alaala, isang pangako. Sa araw ng pagbubukas, si Mayen ay nakasuot lang ng simpleng bestida, nakatali ang buhok at nakasuot ng apron. Walang bakas ng isang babaeng naghahanda para sa isang digmaan. Mukha lang siyang isang ordinaryong may-ari ng kainan na umaasang kikita ang kanyang negosyo. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, sa mga unang customer, mayroong isang malamig na kalkulasyon. Ang bawat sandok ng kanin, bawat mangkok ng sinigang, ay isang hakbang palapit sa kanyang layunin. Tanghalian, ang oras, kung kailan bumababa ang mga empleyado mula sa kanilang mga opisina para kumain. Isang pagod na security guard mula sa Lester Corp ang napadaan sa harap ng Asons, pinapawisan at mukhang gutom na gutom. Nilapitan siya ni Mayen na may dalang isang maliit na tasa. Manong, mukhang pagod na pagod po kayo. Sabi ni Mayen na may ngiti. Halika, tikman niyo itong sabaw namin. Libre lang, pampabukas gana. Nagulat ang guard pero kinuha ang tasa. Nako, salamat po ma'am, nakakahiya naman po. Walang anuman po iyan, sagot ni Mayen. Lahat po tayo dito nagtatrabaho. Humigop ang guard sa mainit na sabaw. Ang pagod sa mukha nito ay napalitan ng pagkagulat at sarap. Napakasarap po, saktong-sakto sa lasa. Ang simpleng gesture na yon ang naging simula. Ang guard ang unang nagkwento sa kanyang mga kasamahan. Mabilis kumalat ang balita sa loob ng Lester Corp. May bagong karinderya sa tapat. Masarap, malinis, abot kaya. At higit sa lahat, mabait ang may-ari. Unti-unti ang Asons ay napuno ng mga taong nakauniforme ng Lester Corp. Samantala,
Sa pinakatuktok na palapag ng gusali, sa isang malamig at malawak na opisina, nakatingin si Lester sa bintana. Napansin niya ang hindi pangkaraniwang dami ng tao sa maliit na kainan sa tapat. Kumunot ang noo niya. Bakit doon kumakain ang mga empleyado niya at hindi sa mamahaling cafeteria sa loob ng building? Idinako niya ang kanyang tingin sa babaeng abalang-abala sa pag-aasikaso sa mga customer. Mula sa kanyang kinatatayuan, anino lang ito. Isang babaeng nakatali ang buhok, mabilis kumilos. May kung anong pamilyar sa tindig nito sa paraan ng kanyang pagkilos. Napailing si Lester. Imposible! Bulong niya sa sarili at ipinagsawalang bahala ang kanyang nakita bago bumalik sa mga papeles sa kanyang mesa. Sa ibaba, naramdaman ni Mayen ang isang tingin mula sa itaas. Hindi siya lumingon. Sa halip, ngumiti lang siya sa customer na kanyang inaabutan ng sukli. Nagsimula na ang laro at siya ang nagtatakda ng mga patakaran. Sa loob lamang ng isang buwan, ang ASONS ay naging higit pa sa isang karinderya. Ito ay naging isang institusyon para sa mga empleyado ng Lester Corp. Dito sila naglalabas ng sama ng loob, nagbabahagi ng mga sikreto, at nagkakalat ng mga tsismis. At si Mayen, sa likod ng kanyang abot-tengang mga ngiti at magiliw na pag-aasikaso, ay isang espongha, tahimik na sinisipsip ang bawat impormasyon. Naku, Aling Mayen, kung alam nyo lang, 3 buwan nang delayed ang overtime pay namin. Hinaing ng isang babae mula sa accounting department habang sumusubo ng adobo. Talaga? Sagot ni Mayen na may kunwaring pag-aalala. Bakit naman daw? Ewan ko ba dyan kay Sir Lester? Mula nang si Ma'am Katrina na ang laging kasama, parang lahat ng desisyon niya, palpak. Sa kabilang mesa, 2 messenger ang nag-uusap. Narinig mo ba? Yung kontrata natin sa Del Monte, mukhang malabo na daw makuha. Mas pinaboran daw ni Sir yung proposal ng kumpanya ng pinsan ni Ma'am Katrina. Kahit mas mahal, tinatandaan ni Mayen ang lahat. Ang mga pangalan, ang mga petsa, ang mga hinaing. Bawat piraso ng impormasyon ay isang bala na maingat niyang iniipon para sa tamang panahon. Natutunan niyang kilalanin ang bawat isa. Alam niya kung sino ang may utang sa kooperatiba, kung sino ang kabit ng manager, kung sino ang malapit ng mag-resign dahil sa sama ng loob. Nagiging kaibigan siya ng lahat. Isang tapat na tagapakinig, isang balikat na masasandalan. Hindi nila alam, ang babaeng naghahain sa kanila ng pagkain, ang siyang naghahanda ng kanilang pagbagsak. Isang hapon, habang nagpupuna si Mayen ng mesa, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Pabili nga po ng isang order ng Bicol Express. Take out! Napatigil si Mayen. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa harap ng counter si Chloe, ang kanyang kapatid. Mas payat ito ngayon at may mga maitim na bilog sa ilalim ng mga mata. Ang dating sigla nito ay napalitan ng pagod. Pero ang suot nitong damit at alahas, mamahalin pa rin. Nagkatitigan sila. Ang mga mata ni Chloe ay nanlaki sa gulat, pagkatapos ay napalitan ng takot. Si Maya naman, kalmado lang. Isang blangkong ekspresyon ang ipinakita niya, na parang nakakita lang siya ng isang lumang kakilala na hindi na niya matandaan ang pangalan. Chloe? Ikaw ba yan? Tanong ni Mayen. Ang boses niya ay walang bahid ng anumang emosyon. Anong ginagawa mo dito? Ate, nauutal na sagot ni Chloe. Ikaw, kailan ka pa bumalik? Matagal na rin. Simpleng sagot ni Mayen, kumuha ng plastic container at nagsimulang magsandok ng Bicol Express. Nagulat ka ba? Akala mo siguro, hindi na ako babalik, ano? May bahagyang sarkasmo sa huling tanong niya na hindi nakatakas sa pandinig ni Chloe. Hindi ate, hindi sa ganon. Actually, masaya ako na makita ka. Mabilis na depensa ni Chloe. Kamusta ka na? Saan ka nang galing? Sa kung saan man ako makakahinga.
Malamig na sagot ni Mayen, isinara ang takip ng container at iniabot ito kay Chloe. Eto na ang order mo, 120 pesos. Kumuha ng pera si Chloe sa kanyang mamahaling wallet. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ate, mag-usap naman tayo. Pakiusap ni Chloe. Wala na tayong dapat pag-usapan. Putol ni Mayen. Kinuha ang bayad at nagbigay ng sukli. Salamat sa pagbili. Tinalikuran na ni Mayen si Chloe at nag-asikaso ng ibang customer. Ipinaparamdam na tapos na ang kanilang usapan. Naiwang nakatayo si Chloe, hawak ang take-out. Nakatingin sa likod ng kanyang kapatid. Isang likod na dati laging nariyan para protektahan siya, pero ngayoy isang pader na hindi na niya kayang tibagin. Alam ni Chloe, hindi lang ito simpleng pagbabalik. Ito ay isang babala. Ang pagkikita nila ni Chloe ay nag-iwan ng isang malinaw na mensahe kay Mayen. Alam na ng kalaban na siya ay nagbalik. Kailangan na niyang kumilos, hindi sa paraang marahas, kundi sa paraang pinakamatalino. Ang pagkakataon ay dumating makalipas ang isang linggo. Narinig ni Mayen mula sa kanyang mga suki na magkakaroon ng isang malaking event, ang Lester Corp. Isang Founders Night para sa mga investor at VIP clients. At nalaman din niya kung sino ang in-charge sa pagkain. Isang sikat na catering service na pag-aari ng pinsan ni Katrina. Dito na pumasok ang kanyang koneksyon. Si Mang Cardo, ang matandang janitor na kinaibigan niya na tinanggalan ng benepisyo ni Lester. May malaking utang na loob ito sa kanya dahil tinulungan ni Mayen ang anak nitong makahanap ng trabaho at ang asawa ni Mang Cardo ay nagtatrabaho bilang kusinera sa mismong catering service na yon. Isang simpleng tawag lang ang ginawa ni Mayen. Mang Cardo, may ipapakiusap po sana ako. Isang maliit na pabor lang. Gabi ng Founders Night. Ang ballroom ng isang 5-star hotel ay puno ng mga mayayamang bisita. Si Lester at Katrina ang sentro ng atensyon, nakangiting bumabati sa lahat. Ipinapakita ang imahe ng isang perpektong power couple. Si Chloe ay nandoon din, aligaga sa pag-aasikaso. Pilit nang ngumingiti kahit na ang isip ay lumilipad sa pagkikita nila ng kanyang ate. Nagsimula na ang kainan. Ang buffet table ay puno ng mga mamahaling pagkain. Kumuha ng plato si Lester. Habang tinitingnan ang mga putahe, isang amoy ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang pamilyar na amoy. Sa gitna ng mga lobster thermidor at prime rib roast, may isang simpleng chafing dish. Sa loob nito, isang putaheng hindi dapat nandoon. Asado de Carahay. Ang paboritong ulam ng kanyang yumaong biyenan. Ang putaheng laging niluluto ng kanilang ama noong nabubuhay pa ito. Ang ulam na paulit-ulit niyang kinukulit na lutuin ni Mayen dahil si Mayen lang ang nakakakuha ng tamang-tamang tamis-asim nito. Kumunot ang noo ni Lester. Imposible. Bakit may ganito dito? Lumapit siya at sumandok. Tiningnan niya itong mabuti. Ang kulay, ang itsura, perpekto. Dinala niya ito sa kanyang mesa. Tinikman niya. Sa unang subo, parang may kuryenteng dumaloy sa kanyang buong katawan. Ito yon. Hindi ito basta asado. Ito ang asado ni Mayen. Ang sikretong sangkap, isang kurot ng star anise na dinurog na sikreto nilang mag-ama na ipinasa kay Mayen. Isang bagay na imposibleng malaman ng iba. Biglang nawala ang kanyang gana. Binitiwan niya ang kutsara't tinidor. Inilibot niya ang kanyang paningin sa buong ballroom. Hinahanap ang isang mukha. Ang mukha ng kanyang asawa. Ang multo ng kanyang nakaraan. Wala. Lester, darling, is there a problem? You're not eating. Tanong ni Katrina. Ipinupulupot ang braso sa kanya. Wala. Wala ito. Medyo nawalan lang ako ng gana. Mabilis niyang sagot. Pero ang isip niya ay naglalaro na. Ang karinderya sa tapat ng opisina. Ang babaeng pamilyar ang anino. Ang pagkikita ni Chloe at ng kanyang ate. At ngayon, itong pagkain.
Hindi ito nagkataon lang. Hindi niya alam. Sa kabilang linya ng telepono, sa tahimik na kusina ng Asons, nakangiti si Mayen habang kausap si Mang Cardo. Salamat po ulit, Mang Cardo. Pakisabi po sa asawa ninyo. Maraming salamat. Walang anuman po, Mama Yen. Para po sa inyo. Ibinaba ni Mayen ang telepono. Hinugasan niya ang kanyang mga kamay, tinanggal ang kanyang apron at humigop ng kape. Ito pa lang ang simula. Isang simpleng patikim. Isang paalala kay Lester na kahit anong yaman at kapangyarihan ang meron siya ngayon, may mga bagay siyang hindi kayang takasan, lalo na ang mga kasalanan niya. Biglang tumunog ang telepono ni Mayen. Si Tita Lorna. Mayen, anak. May tumawag sa akin dito. Si Mr. De Leon ng Del Monte. Naalala mo ba siya? Yung isa sa mga pinakamalalaking kliyente dati ni na Lester. Bigla daw gustong makipag-meeting at ang gusto niya, diyan daw sa Asons. Isang malamig na ngiti ang muling gumuhit sa mga labi ni Mayen. Ang mga binhi na kanyang itinanim ay nagsisimula ng mamunga. Kinabukasan, isinarapan samantala ni Mayen ang Asons para sa publiko. Reserved for a private function, ang nakasulat sa pinto. Sa loob, abala siya at si Tita Lorna sa paghahanda para sa kanilang espesyal na panauhin. Dumating si Mr. De Leon, isang matandang lalaki na may mainit na ngiti at kagalang-galang na tindig. Isa siya sa mga pinakamatapat na kliyente ng ama ni Mayen noon. Hija, bati nito kay Mayen, hawak ang kanyang dalawang kamay. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya nang mabalitaan kong nagbalik ka na. Your father was a good man, an honorable man. Maraming salamat po sa pagdating, Mr. De Leon. Sagot ni Mayen, ginagabayan ito sa isang mesang inihanda niya. Ang meeting ay hindi naging isang formal na business proposal. Naging isa itong masayang kumustahan at balikan ng mga alaala. Ikinuwento ni Mr. De Leon ang kabutihan ng ama ni Mayen, kung paano siya tinulungan nito noong nagsisimula pa lang ang Del Monte. Si Mayen naman, ipinagluto ito ng mga paboritong pagkain ng kanyang ama. Alam mo, Mayen, sabi ni Mr. De Leon sa kalagitnaan ng kanilang usapan, matagal na akong hindi masaya sa serbisyo ng Lester Corp. Mula nang mawala ang tatay mo at si Lester na ang humawak, nag-iba na ang lahat. Laging delayed ang deliveries. Tumataas ang presyo ng walang abiso. It's all about profit now, not partnership. I understand, sir. Mahinahong sagot ni Mayen. Ang tanging maipapangako ko po, kung bibigyan ninyo ng pagkakataon, ang Asons ay ang serbisyong nakasanayan ninyo noon. Isang serbisyong tapat at may puso. Hindi na kailangan ng mahabang paliwanag. Bago umalis, iniwan ni Mr. De Leon ang isang pirmadong kontrata sa mesa. Ang malaking catering contract para sa anibersaryo ng Del Monte na dating hawak ng Lester Corp ay nasa kamay na ngayon ni Mayen. Nang makaalis ang bisita, napayakap si Mayen kay Tita Lorna. Isang maliit na tagumpay, pero isang napakalaking hakbang. Ngunit hindi pa tapos ang plano ni Mayen para sa araw na yon. Kinahapunan, tumawag siya sa isang flower shop. Nagpadala siya ng isang malaking bouquet ng mga pulang rosas sa opisina ni Lester. Mamahalin, eleganteng-elegante. At may kasama itong isang maliit na card. Ang nakasulat, "Salamat sa tulong mo. Nagsisimula pa lang tayo." Walang pangalan. Sinadya ni Mayen na ipa-deliver iyon sa oras na alam niyang wala si Lester sa opisina, pero naroon si Katrina. At gaya ng inaasahan, si Katrina ang nakatanggap. Mula sa bintana ng kanyang karinderya, kitang-kita ni Mayen ang lahat. Ang pagdating ng delivery boy, ang paglabas ng sekretarya ni Lester na may dalang bulaklak, at makalipas ang ilang minuto, ang tila isang bagyong pagsugod ni Katrina papasok sa building. Sa loob ng opisina ni Lester, naganap ang eksenang nasa imahinasyon lang ni Mayen. "Ano to, Lester? Sino ang nagpadala nito?" Sigaw ni Katrina. Iwinawas-siwas ang bouquet sa harap ng mukha ng naguguluhang si Lester. "Ano,
Hindi ko alam. Wala akong alam dyan. Depensa ni Lester. Wala kang alam? Kinuha ni Katrina ang card at ibinato sa kanya. Salamat sa tulong mo. Nagsisimula pa lang tayo. Anong ibig sabihin nito, ha? May iba ka na naman bang babae? Akala ko ba ako lang? Akala ko ba tapos na tayo sa mga kalokohan mo? Katrina, maniwala ka. Wala akong kinalaman dyan. Baka nagkamali lang ng delivery. Huwag mo akong gawing tanga, Lester. Alam ko ang mga galawan mo. Baka isa yan sa mga investor mong babae na nilalandi mo. Ang sigawan ay umalingaw-ngaw sa buong executive floor. Narinig ng mga sekretarya, narinig ng mga manager. Ang perpektong imahe ng power couple ay nagsimulang magkalamat. Sa kabilang kalsada, kalmadong humigop ng kape si Mayen habang pinapanood ang anino ng 2 taong nag-aaway mula sa bintana ng opisina ni Lester. Hindi niya kailangang sumigaw. Hindi niya kailangang manakit. Ang kailangan lang niya ay isang buke ng bulaklak at ilang salitang magtatanim ng duda. Hahayaan niyang sila mismo ang sumira sa isa't isa. Biglang may pumasok sa Asons. Si Chloe. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Ate? Sabi nito. Ang boses ay nanginginig. Lumapit ito sa counter. Anong plano mo, ate? Sabihin mo sa akin. Anong ginagawa mo? Tiningnan siya ni Mayen. Isang tinging malamig at walang emosyon. Nagluluto. Simpleng sagot niya. Nagtutuloy ng buhay. Bakit? May problema ba doon? Tinitigan ni Mayen si Chloe, ang kapatid na minsan niyang itinuring na buong mundo niya. Ngayon, isa na lang itong estranghero na may pamilyar na mukha. Anong plano mo? Ulit ni Chloe. Ang boses ay desperado. Yung pagkain sa hotel, yung kontrata sa Del Monte, tapos yung bulaklak kanina. Nag-aaway sila ni Kuya Lester at Ate Katrina. Ikaw ang may gawa nito, di ba? Ibinaba ni Mayen ang basong pinupunasan niya at humarap ng diretso kay Chloe. Bakit, Chloe? Natatatakot ka ba? Mahinahon niyang tanong. Natatakot ka bang baka mawala lahat ng pinaghirapan mong sirain? Hindi nakasagot si Chloe. Tumama ang mga salita ni Mayen. Wala akong ginagawang masama. Patuloy ni Mayen. Ang boses ay nanatiling malamig at kontrolado. Gusto ko lang magbagong buhay. Magtayo ng negosyo. Kung may mga taong mas gustong suportahan ang maliit kong karinderya kaysa sa malaki ninyong korporasyon, kasalanan ko ba iyon? Ang mga salita ay tila inosente, pero ang mensahe ay matalim. Alam ni Maya na maiintindihan ito ni Chloe. Ito ay isang pagpapanggap, isang pagpapakita ng kahinaan na siyang pinakamalakas niyang sandata. Umalis si Chloe, nagulong-gulo ang isip, lalong kinakabahan sa bawat kilos ng kanyang ate. Ngunit ang pag-atake ni Mayen ay hindi pa tapos. Sa likod ng kanyang pagpapanggap, mayroon ng mas malaking plano na isinasagawa. Sa mga sumunod na araw, isa-isang binisita ni Mayen ang mga matatandang kaibigan at kasosyo sa negosyo ng kanilang ama. Mga taong may malaking utang na loob sa pamilya nila. Hindi siya humingi ng pera. Hindi siya nagsumbong tungkol sa kataksilan ni Lester. Sa halip, dinalhan niya sila ng pagkain mula sa Asons. Kinumusta niya ang kanilang mga pamilya. Ipinapaalala niya ang mga lumang panahon, ang mga masasayang alaala nila kasama ang kanyang ama. Sa bahay ni Don Rafael, isang maimpluwensyang property developer, nagdala si Mayen ng paborito nitong sinigang na hipon. Naaalala ko pa po noong bata ako, Don Rafael, kwento ni Mayen. Lagi pong sinasabi ni tatay, si Rafael, hindi lang yan business partner. Pamilya ang turingan namin. Sabi niya, kung hindi dahil sa tiwala ninyo, hindi raw makakatayo ang negosyo namin. Napangiti si Don Rafael. Totoo yan, Hija. Ang tatay mo, isa siyang taong may isang salita. Malaki ang utang na loob ko sa kanya.
Kaya nga po ako nandito, sabi ni Mayen. Ang kanyang mga mata ay bahagyang lumuha. Para po personal na magpasalamat sa lahat ng tulong ninyo sa pamilya namin noon at para na rin po ipaalam sa inyo na kahit anong mangyari, ang pangalan ng pamilya namin, ang legasya ni tatay, ay patuloy kong iingatan. Walang direktang paninira, pero ang mensahe ay malinaw. Ikinukumpara niya ang karangalan ng kanilang ama sa kasalukuyang pamamalakad ni Lester. Ang estratehiyang ito ay umubra. Ang mga kwento tungkol sa pagbabalik ng mabait na anak ni Mang Ason ay mabilis na kumalat sa kanilang business circle. Ang mga investor at business partner na may utang na loob sa pamilya ay nagsimulang mag-alinlangan kay Lester. Kung ang sarili niyang asawa ay nagawang talikuran, paano pa kaya sila? Isa-isang tumawag ang mga ito sa opisina ng Lester Corp. Ang ilan, binawi ang kanilang investment. Ang iba, kinansela ang mga nakatakdang proyekto. Walang eskandalo, walang sigawan. Isang tahimik na pag-atas na mas masakit pa sa anumang hayagang pag-atake. Nagsimulang gumuho ang imperyo ni Lester, hindi dahil sa pagsabog, kundi dahil sa unti-unting pagguho ng pundasyon nito, ang tiwala. Isang gabi, pagkasara ng Asons, pagod na umupo si Mayen sa isang mesa. Ang tagumpay ay may kasamang bigat. Ang bawat hakbang sa kanyang paghihiganti ay parang isang piraso ng kanyang lumang pagkatao na tuluyang namamatay. Habang nag-iisip, may napansin siyang isang puting sobre na isinuksok sa ilalim ng pintuan ng karinderya. Kinuha niya ito. Walang pangalan, walang anumang marka. Binuksan niya ito. Sa loob, isang tumpok ng mga papel, mga kopya ng bank statement, mga pekeng resibo, mga dokumento ng mga transaksyon sa mga dummy corporations. Lahat nakapangalan kay Lester. Ito ay malinaw na ebidensya ng pandaraya sa kumpanya. Sa ilalim ng mga dokumento, may isang maliit na papel na may sulat niyang kamay. Iisang pangungusap lang. Para sa hustisya, matagal na naming hinihintay ang pagbabalik mo. Nanlamig ang buong katawan ni Mayen. Sino? Sino ang nagpadala nito? Sino ang kakampi niya sa loob mismo ng imperyo ng kanyang kaaway? Ang taong nag-text sa kanya ng address ng simbahan noon at ang taong nagbigay sa kanya ngayon ng sandatang tuluyang wawasak kay Lester. Hawak ni Mayen ang sobrang puno ng mga dokumento. Ito na ang huling bala, ang sandatang tatapos sa lahat. Hindi siya nagpadalos-dalos. Alam niyang kailangan niya itong gawin sa paraang malinis at hindi siya madudurog sa proseso. Kinabukasan, nakipagkita siya sa isang dati nilang kliyente, si David, isang respetadong investigative journalist na kilala sa kanyang integridad. Hindi niya ibinigay ang lahat ng detalye ng kanyang kwento. Ang sinabi lang niya ay isa siyang concerned party na gustong ilantad ang katotohanan para sa kapakanan ng mga empleyado at ng legasiya ng kanyang ama. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito sa isang kondisyon. Sabi ni Mayen, itinutulak ang sobre sa ibabaw ng mesa. Protektahan mo ang source mo. Ayokong madamay ang pangalan ko dito. Tiningnan ni David ang laman ng sobre. Nanlaki ang kanyang mga mata. Miss Mayen, sabi niya, puno ng respeto. Hindi ito pandaraya lang. Ito ay economic sabotage. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Makalipas ang 2 araw, sumabog ang balita. 6:00 ng umaga, habang nagbubukas pa lang ng Ason si Mayen, laman na ng bawat morning news program ang pangalan ng Lester Corp. Malawakang pandaraya sa Lester Corp. Ibinulgar. CEO Lester Sandoval, inaakusahan ng paggamit ng ghost projects at dummy corporations. Sa oras ng tanghalian, ang Asons ay puno. Hindi lang ng mga kumakain, kundi ng mga empleyadong nagkumpulan sa harap ng maliit na telebisyon sa sulok, hindi makapaniwala sa kanilang napapanood. Ang mga bulungan ay naging hayagang diskusyon. Kaya pala laging delayed ang sahod natin. Grabe,
Ang pera ng kumpanya. Sa bulsa lang pala nila napupunta. Tapos na tayo. Siguradong magsasara na ang kumpanya. Pinapanood lang sila ni Mayen mula sa counter. Ang kanyang mukha ay kalmado, habang sa loob niya, isang bagyo ng magkahalong emosyon ang nagwawala. Satisfaction, lungkot, kaba. Sa kabilang kalsada, ang Lester Corp ay nasa gitna ng kaguluhan. Ang mga telepono ay walang tigil sa pagtunog. Ang mga investor ay sabay-sabay na bumibitiw. Ang mga ahente ng gobyerno ay paparating na dala ang mga search warrant. Sa opisina ni Lester, ang sigawan ay mas malakas pa sa ingay sa labas. Anong gagawin natin, Lester? Paano na yung mga pera natin sa bangko? Halos hysterical na sigaw ni Katrina. Kasalanan mo to, Chloe. Mula nang bumalik ang ate mo, sunod-sunod na ang malas. Bulyaw ni Lester, itinuturo ang nanginginig na si Chloe. Wala akong kasalanan, iyak ni Chloe. Baka may iba siyang kakampi. Hindi ko alam. Nagsimula na silang magturuan. Ang samahan na binuo nila sa kataksilan ay sila-sila na rin ang sumisira. Gabi, umuwi si Mayen sa bahay ni Tita Lorna, pagod na pagod sa pisikal at emosyonal. Umupo sila sa sala, pinapanood ang evening news. Laman pa rin ng balita si Lester. Ipinakita ang eksena kaninang hapon kung saan dinumog siya ng mga reporter paglabas niya ng opisina. Pilit siyang nagsasalita. Itinatanggi ang lahat ng akusasyon. At sa gitna ng kaguluhan, sa mga bisig niya, naroon ang kanyang anak na si Leo, isang batang lalaki na mga 4 na taong gulang, umiiyak dahil sa takot sa mga kamera at sa sigawan. Napatitig si Mayen sa screen. Ang tagumpay niya, ang kanyang paghihiganti, narito na. Nakikita niyang wasak na si Lester, nagmamakaawa, nawalan ng lahat. Pero habang nakatitig siya sa umiiyak na mukha ng bata, isang batang walang kamuwang-muwang sa kasalanan ng kanyang ama, isang kirot ang bigla niyang naramdaman, isang kirot na hindi galit, kundi awa. Sa isang saglit, sa mga mata ng batang yon, nakita ni Mayen ang mga mata ng sarili niyang anak na hindi man lang nasilayan ang mundo. Biglang naging mapait ang lasa ng kanyang tagumpay. Nang gabing iyon, habang nililigpit na niya ang mga huling gamit sa Asons bago umuwi, isang malakas na kalabog ang yumanig sa salaming pinto nito. Sunod-sunod, malakas, desperado. Napatayo si Mayen kinakabahan. Sa labas, nakita niya ang isang anino. Isang lalaking sumusuray-suray. Si Lester, lasing, magulo ang buhok, gusot ang damit. Ang dating makisig na CEO ay mukha ng pulubi. Sinipa niya ang pinto. Mayen, buksan mo to. Mag-usap tayo. Hindi kumilos si Mayen. Alam ko nandyan ka. Sigaw ulit ni Lester. Ang boses ay basag at puno ng galit. Hinampas niya ang pinto ng buong lakas. Ikaw ang may gawa nito lahat. Di ba? Tinitigan ni Mayen si Lester mula sa loob ng karinderya. Ang lalaking minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay ay nasa labas ngayon, wasak at desperado. Kinakalampag ang pintuan ng mundo niyang binuo mula sa abo ng sinira nito. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang sarili. Ito na, ang huling kabanata ng kanyang paghihiganti. Dahan-dahan siyang naglakad, papunta sa pinto at binuksan ito. Ang amoy ng alak ay sumalubong sa kanya. Pumasok si Lester, sumusuray-suray. Ang mga mata niya'y namumula, puno ng galit at pagkalito. Bakit Mayen? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Bakit mo ginawa to? Sinira mo ako. Sinira mo ang lahat. Hindi na nagkunwari si Mayen. Wala nang dahilan para magtago. Tiningnan niya si Lester ng diretso sa mata. Ang lamig sa kanyang titig ay kayang magpayelo ng apoy. Ako ba ang sumira sa iyo, Lester? Mahinahon niyang sagot. O ikaw ang sumira sa sarili mo? Ang ginawa ko lang ay sindihan ng posporo. Ikaw ang nagkalat ng gasolina. Natigilan si Lester.
Ang mga salita ni Mayen ay tumama ng mas malakas pa sa sampal. Sinira? Pag-uulit ni Mayen, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Gusto mong pag-usapan ang tungkol sa paninira, Lester? Pag-usapan natin ang araw ng anniversary natin. Pag-usapan natin ang anak kong hindi man lang nakahinga sa mundong ito. Pag-usapan natin ang nanay ko na namatay dahil hindi kinaya ng puso niya ang ginawa mo. Sa bawat salitang binitawan niya, tumataas ang kanyang boses. Lumalabas ang lahat ng sakit at galit na kinimkim niya sa loob ng maraming taon. Iyon ang paninira, Lester. Kinuha mo ang lahat sa akin. Lahat. Mayen, patawarin mo ako. Halos pabulong na, sabi ni Lester. Napaupo sa isang silya. Tinalo ng bigat ng kanyang mga kasalanan. Lasing lang ako noon. Nagkamali. Pinagsisisihan ko. Pinagsisisihan? Tumawa si May ng pagak. Ngayon ka nagsisisi kung kailan wala ka na. Kung kailan nasira na ang lahat. Saan ka noong kailangan ko ng paliwanag? Saan ka noong inililibing ko ang nanay ko mag-isa? Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Chloe, humahangos at umiiyak. Ate, Kuya Lester, tama na. Pakiusap niya. Hinarap siya ni Mayen. Ang galit na para kay Lester ay nadoble nang makita niya ang kanyang kapatid. At ikaw, sabi ni Mayen, dinuduro si Chloe. Ang pinakamasakit sa lahat. Alam mo kung bakit? Dahil si Lester, tinraidor niya ako bilang asawa. Pero ikaw, Chloe, tinraidor mo ako bilang kapatid, bilang ina. Ibinenta mo ang kaluluwa ng pamilya natin para sa pera. Ate, hindi totoo yan. Inggit. Nainggit lang ako sa'yo. Umamin si Chloe sa gitna ng pag-iyak. Lahat na sa'yo. Ang pagmamahal ni nanay at tatay. Ay, ang atensyon. Ang magandang buhay. Gusto ko lang maranasan kahit konti yung meron ka. Napatitig si Mayen sa kanya. Hindi makapaniwala. Ang meron ako? Ulit niya. Ang boses ay basag na. Nagtrabaho ako sa pabrika para lang makapagtapos ka. Isinakripisyo ko ang mga pangarap ko para sa'yo. Lahat ng meron ako, pinaghirapan ko. At lahat ng iyon, ibinahagi ko sa'yo nang walang pag-aalinlangan. Tapos sasabihin mo, nainggit ka. Napailing si Mayen. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi mo lang kinuha ang asawa ko, sabi niya kay Chloe. Kinuha mo ang nanay ko. Kinuha mo ang anak ko. At kinuha mo ang kapatid ko. Ang bigat ng mga salitang iyon ay nagpatahimik sa buong karinderya. Walang makasagot. Ang tanging maririnig ay ang mga hikbi ng pagsisisi at ang tunog ng isang pamilyang tuluyan ng nawasak. Sa gitna ng mabigat na katahimikan, isang maliit na boses ang bumasag dito. Daddy? Lahat sila ay napalingon sa may pinto. Nakatayo doon ang isang batang lalaki, si Leo. Nakatakas mula sa yaya na nagbabantay sa kanya sa kotse. Ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng takot. Hinahanap ang kanyang ama sa gitna ng mga umiiyak na estranghero. Naglakad ito papasok, diretso kay Lester. Ngunit sa kanyang paglalakad, napatigil ito sa harap ni Mayen. Tumingala ito sa kanya. Ang kanyang mga mata, malinaw at inosente, ay nagtatanong. At sa mga matang iyon, ang lahat ng galit ni Mayen, ang lahat ng kanyang paghihiganti ay biglang naglaho. Ang nakikita na lang niya ay isang batang nalilito. Isang batang walang kasalanan. Ang pagitan ni Mayen at Leo ay parang isang walang hanggang espasyo. Ang ingay ng sigawan kanina ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga mata ng bata, malinaw at walang bahid ng paghuhusga, ay nakatitig sa kanya. Para kay Mayen, ang mga matang iyon ay parang isang salamin. Isang salamin na hindi nagpapakita ng kanyang panlabas na anyo, kundi ng kanyang kaluluwa. At sa mga sandaling iyon, nakita niya ang isang babaeng puno ng galit. Isang babaeng naging kasing pait
ng mga taong nanakit sa kanya. Ang tagumpay na inaasam niya, ang makita sina Lester at Chloe na nagdurusa sa kanyang harapan, ay abot kamay na niya. Ngunit bakit wala siyang maramdamang saya? Bakit parang may kulang pa rin? Ang pakiramdam niya'y walang laman. Daddy, ulit ng bata. Ang munting boses nito ay tuluyan ng bumasag sa mahika ng kanilang pagtititigan. Nilampasan siya ni Leo at yumakap sa binti ng kanyang ama. Doon lang natauhan si Lester. Binuhat niya ang kanyang anak. Ang mukha ay puno ng hiya at pagsisisi. Patawad, Mayen, bulong ni Lester. Hindi makatingin ng diretso sa kanya. Tinalikuran niya si Mayen, bitbit ang bata, at naglakad palabas. Sumunod si Chloe, parang isang aninong walang sariling direksyon. Naiwan si Mayen na nakatayo sa gitna ng kanyang karinderya. Ang lugar na nagsilbing kuta ng kanyang paghihiganti ay bigla na lang naging isang ordinaryong kainan. Ang apoy sa kanyang dibdib ay unti-unting namatay at ang naiwan ay ang malamig na abo ng kalungkutan. Nakuha na niya ang hustisya, pero nasaan ang kapayapaan? Kinabukasan, hindi nagbukas ang asons. Umupo lang si Mayen sa loob, nakatingin sa kawalan. Dumating si Tita Lorna, nagdala ng mainit na sopas. Umupo ito sa tapat niya, hindi nagsasalita. Hinahayaan lang siyang ilabas ang lahat. Tita, bakit ganito? Sa wakas ay nagsalita si Mayen. Ang boses ay pagod. Nanalo ako. 'Di ba? Bagsak na sila. Pero bakit parang ako ang talo? Hinawakan ni Tita Lorna ang kanyang mga kamay. Dahil ang tunay na laban, anak, ay hindi laban sa kanila. Mahinahon nitong sabi. Ang tunay na laban ay dito. Itinuro nito ang puso ni Mayen. Ang paghihiganti, parang pag-inom ng lason, at pag-aantay na mamatay ang kaaway mo. Sa huli, ikaw lang din ang nasasaktan. Ang hustisya ng batas, makukuha mo. Pero ang kapayapaan ng kaluluwa, hindi mo makukuha sa paghihiganti. Pero tita, paano? Paano ako magkakaroon ng kapayapaan pagkatapos ng lahat ng ginawa nila? Sa pagpapatawad, simpleng sagot ni Tita Lorna, hindi para sa kanila, Mayen, kundi para sa sarili mo. Ang pagpapatawad ang susi para makalaya ka sa kulungan ng nakaraan. Tinitigan ni Mayen ang kanyang tita. Ang mga salita nito ay parang tubig na dahan-dahang pumapatay sa natitirang baga ng kanyang galit. Katahimikan. Makalipas ang ilang araw, isang balita ang nakarating kay Mayen mula kay Mang Cardo. Nag-away daw ng husto sina Lester at Katrina. Dahil bagsak na ang kumpanya at nakatakdang makulong si Lester, iniwan na siya ni Katrina. Tumakas ito. Posibleng papunta na sa ibang bansa. At ang anak nila? Si Leo? Ma'am Mayen? Sabi ni Mang Cardo sa kabilang linya. Ang boses ay mababa. Dinala po ni Ma'am Katrina ang bata sa isang ampunan sa may Quezon City bago siya tuluyang umalis. Iniwan na lang daw po doon. Nabitawan ni Mayen ang telepono. Iniwan. Ang batang may mga inosenteng mata. Ang batang walang kasalanan. Iniwan na lang na parang isang bagay na hindi na kailangan. Isang pamilyar na kirot ang muli niyang naramdaman sa kanyang puso. Pero hindi na ito galit-awa. Hindi mapakali si Mayen buong araw. Ang balita tungkol kay Leo ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Parang isang sirang plaka. Isang batang mag-isa sa isang dayuhang lugar. Hinahanap ang mga magulang na parehong nang iwan sa kanya. Kinagabihan, hindi na niya natiis. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan. Saan ka pupunta, anak? Tanong ni Tita Lorna, nakatayo sa may pinto. Titingnan ko lang po siya, tita. Sagot ni Mayen. Mula sa malayo lang, gusto ko lang masigurong okay siya. Hindi na umimik si Tita Lorna. Isang tingin lang ng pag-unawa ang ibinigay nito. Ang ampunan ay isang simpleng gusali sa isang tahimik na kalye. Mula sa loob ng kanyang kotse, sa kabilang kalsada,
Kitang-kita ni Mayen ang playground sa loob ng bakuran. Ilang mga bata ang naglalaro. At sa isang sulok, nakaupo sa isang duyan, mag-isa. Naroon si Leo. Yakap-yakap niya ang isang maliit at luma ng teddy bear. Hindi siya umiiyak. Nakatingin lang siya sa kawalan. Ang kanyang maliliit na balikat ay tila pasan na ang bigat ng buong mundo. Nadurog ang puso ni Mayen. Sa batang iyon, nakita niya ang sarili niya. Isang taong biglang nawalan ng lahat at naiwang mag-isa. Nakita niya ang kanyang anak na hindi nabigyan ng pagkakataong mabuhay. Nakita niya ang isang inosenteng kaluluwa na biktima ng mga kasalanang hindi niya ginawa. Pinatay niya ang makina ng sasakyan at bumaba. Naglakad siya papunta sa gate ng ampunan. Nagpakilala siya bilang isang concerned citizen na gustong magbigay ng donasyon. Pinapasok siya ng isang social worker. Habang kausap ang social worker, ang mga mata ni Mayen ay hindi maalis kay Leo. Nakita niyang nahulog ang teddy bear na yakap ng bata. Yumuko ito para kunin, pero hindi maabot. Hindi na nag-isip si Mayen. Nilapitan niya ang bata. "Hi!" Mahina niyang bati. Tumingala si Leo. Ang mga mata ay may bakas ng pag-iingat. Ngumiti si Mayen. Isang ngangiting totoo at malungkot. Pinulot niya ang teddy bear. "Nalaglag mo yata ito." Iniabot niya ang laruan. Nag-alinlangan muna ang bata. Pero kinuha rin ito. Niyakap niya ito ng mahigpit. "Thank you po," pabulong na sabi ni Leo. Sa simpleng salitang iyon, sa unang pagkakataon nang ngumiti sa kanya ang bata, naramdaman ni Mayen ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi kapayapaan, hindi pa, kundi isang layunin, isang bagong simula. Kinabukasan, tumawag si Mayen sa kanyang abogado. Pagkatapos, tumawag siya kay Lester, na pansamantalang nakalaya matapos magpiyansa. Humiling siya ng isang pulong. Sa isang maliit na conference room sa opisina ng abogado, muli silang nagharap. Si Lester ay mukhang mas matanda ng 10 taon. Ang dating yabang ay napalitan ng isang malalim na kalungkutan at pagtanggap sa kapalaran. "Anong kailangan mo, Mayen?" Tanong niya. Ang boses ay pagod. "Kung tungkol sa kaso, handa na ako. Haharapin ko ang lahat." "Hindi ito tungkol doon," sagot ni Mayen kalmado. Inilapag niya ang isang folder sa mesa. "Nandito ako para sa bata." Kumunot ang noo ni Lester. Nasa ampunan si Leo. Patuloy ni Mayen. Iniwan siya ni Katrina. Isang mabilis na sakit ang dumaan sa mga mata ni Lester. Alam na niya, pero masakit pa ring marinig mula sa iba. "Alam ko," mahina niyang sagot. "Lester, makukulong ka. Wala kang trabaho. Walang pamilyang susuporta sa'yo. Ano ang mangyayari sa bata?" Diretsong tanong ni Mayen. Yumuko si Lester, walang sagot. Dito na sinabi ni Mayen ang mga salitang babago sa kanilang mga buhay. "Gusto kong kunin ang guardianship ng bata," sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag at walang pag-aalinlangan. "Gusto ko siyang ampunin." Napaangat ng tingin si Lester. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ang babaeng sinaktan niya ng lubos, ang babaeng may lahat ng karapatang magalit sa kanya habang buhay, ay nag-aalok na saluhin ang nag-iisang bagay na mahalaga pa sa kanya. Tinitigan niya si Mayen at sa mga mata nito, wala siyang nakitang galit o paghihiganti. Ang nakita niya ay pag-asa. Ang katahimikan sa loob ng conference room ay halos mabigat na mahahawakan. Si Lester ay nakatitig lang kay Mayen, sinusubukang intindihin ang mga salitang binitiwan nito. "Bakit?" Sa wakas ay naitanong niya. Ang boses ay halos hindi marinig. "Bakit mo gagawin to, Mayen? Pagkatapos ng lahat?" "Dahil wala siyang kasalanan, Lester." Simpleng sagot ni Mayen. "Ang away natin. Sa atin lang yon. Huwag nating idamay ang isang bata na ang tanging gusto ay mahalin at alagaan."
Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Lester. Isang luha ng pagsisisi, ng pasasalamat, at ng pagtanggap sa isang kabutihang hindi niya inaasahan at hindi siya karapat-dapat. Wala akong maibibigay na magandang buhay sa kanya. Mayen, umamin siya. Ang boses ay basag. Ikaw, ikaw na lang ang pag-asa niya. Sa mga salitang yon, ibinigay ni Lester ang kanyang basbas. Ang proseso ay naging mabilis. Sa tulong ng mga abogado at sa kooperasyon ni Lester, sinimulan ni Mayen ang legal na proseso para sa adoption. Ang mga kaso laban kay Lester ay itinuloy pa rin ni Mayen, hindi na para sa paghihiganti, kundi para sa hustisya. Kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga ginawa, at iyon ang tanging paraan para makapagsimula rin siya ng malinis. Isang balita ang nakarating kay Mayen tungkol kay Chloe. Umalis na ito sa Maynila. Ayon sa isang dating kapitbahay, nakita raw itong nagtatrabaho bilang isang simpleng waitress sa isang maliit na restaurant sa Batangas, namumuhay ng tahimik, tinalikuran ang lahat ng luho na minsan nitong inasam. Hindi siya sinubukan kontakin ni Mayen. Marahil, iyon ang sarili nitong paraan ng pagbabayad puri. Lumipas ang mga buwan. Ang Asons ay patuloy na umunlad. Ngunit ang sentro ng mundo ni Mayen ay hindi na ang kanyang negosyo, kundi ang isang maliit na batang lalaki na unti-unti nang nagpapagaling sa kanyang puso. Ang unang araw ni Leo sa bahay nila ni Tita Lorna ay puno ng katahimikan. Laging nakayakap ang bata sa kanyang teddy bear, takot makipag-usap. Hindi siya pinilit ni Mayen. Hinayaan niya lang ito. Nilulutuan niya ito ng masasarap na pagkain. Binabasahan ng kwento bago matulog. Ipinaparamdam sa kanya, hindi sa salita kundi sa gawa, na ligtas na siya. Hanggang isang hapon, habang naglalakad sila sa parke, biglang binitiwan ni Leo ang kanyang kamay at tumakbo para habulin ang isang paru-paro. "Leo, mag-ingat ka!" Sigaw ni Mayen, natatawa. Huminto ang bata, lumingon sa kanya na may malaking ngiti, at sa unang pagkakataon, mula sa mga labi nito, lumabas ang isang salitang matagal nang hinihintay ni Mayen. "Mama!" Napatigil si Mayen. Ang simpleng salitang iyon ay parang isang musikang pumuno sa lahat ng katahimikan sa kanyang puso. Napaluha siya. Pero sa pagkakataong ito, mga luha ito ng purong kaligayahan. Lumuhod siya at ibinuka ang kanyang mga braso. Tumakbo si Leo papunta sa kanya at yumakap ng mahigpit. Sa yakap na yon, naramdaman ni Mayen na buo na ulit siya. Ang mga nawala sa kanya ay hindi na maibabalik, pero ang Diyos ay nagbigay ng isang bagong dahilan para magmahal muli. Hindi na siya si Mayen na biktima, hindi na siya si Mayen na naghihiganti. Siya na si Mama Mayen, at iyon, higit pa sa anumang tagumpay o hustisya, ang pinakamahalaga sa lahat. Nakatayo sila sa ilalim ng isang puno, magkayakap, pinapanood ang paglubog ng araw. Isang bagong simula, isang bagong pag-asa. Biglang tumunog ang telepono ni Mayen, isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero. "Salamat sa pagmamahal mo sa anak ko. Ito na lang ang hihilingin ko. Huwag mo sanang ipagkait sa kanya na makilala pa rin ako bilang ama niya balang araw. Pagbabayaran ko ang lahat ng kasalanan ko." Lester hindi nag-reply si Mayen. Tiningnan niya si Leo na masayang naglalaro. Ngumiti siya. Sa kabilang dako ng Maynila, may isa pang sobrang dumating. Para kay Mayen. Galing sa Batangas. Sa loob, isang sulat na puno ng mga patak ng luha mula kay Chloe. Humihingi ng tunay na kapatawaran. Makalipas ang 5 taon, ang Asons ay hindi na lang isang karinderya sa tapat ng dating Lester Corp. Ito ay naging isang matagumpay na restaurant chain na may ilang branch na sa iba't ibang panig ng Maynila. Ngunit sa lahat ng pagbabago, isang bagay ang nanatili, ang init at pagmamahal sa bawat lutuin na sumasalamin sa puso ng may-ari nito. Si Mayen ay nakaupo sa kanyang opisina,
Nagre-repaso ng mga quarterly report. Wala na ang mga bakas ng sakit sa kanyang mga mata. Ang pagod ay napalitan ng isang mapayapang kaligayahan. Ang kanyang pagtawa ay maluwag na. Sa isang sulok ng kanyang opisina, may isang maliit na kahon, isang alaala. Sa loob nito, ang lumang picture nila ni Lester at Chloe, ang sulat ni Lester, at ang basang luha na liham ni Chloe. Hindi niya sinunog ang mga ito, hindi na tulad ng diary ng kanyang ina. Hindi na niya kailangan. Ang pagtatago ng mga ito ay hindi na pagkimkim ng galit, kundi isang paalala kung gaano kalayo na ang kanyang narating. Ang pinakamalaking bahagi ng kanyang buhay ngayon ay si Leo. Naging isang masayahin at matalinong bata si Leo. Malaki na, grade school na. Ang tawag niya kay Mayen ay Mama at kay Tita Lorna ay Lola. Ang pagmamahal ni Mayen para sa kanya ay walang hanggan. Hindi niya ipinagkait kay Leo ang katotohanan. Maaga pa lang ay ipinaliwanag na niya sa bata sa paraang maiintindihan nito ang lahat. Isang hapon, sa kaarawan ni Leo, ginanap nila ang isang simpleng handaan sa Aesons, puno ng tawanan, puno ng pag-ibig. Mula sa malayo, sa tapat ng kalsada, nakatayo ang isang lalaki. Payat. May mga uban na. Malalim ang mga mata. Si Lester. Hindi siya lumapit. Alam niyang hindi siya karapat-dapat. Ang kinuha niya sa pamilya niya ay higit pa sa kayang bayaran ng paghingi ng tawad. Matapos siyang makulong, nagsimula siya ng bagong buhay sa probinsya. Nagtatrabaho ng marangal, pinipilit na itama ang kanyang mga pagkakamali. Pero ang makita si Leo na masaya, kasama ang babaeng sinaktan niya, ay sapat na para sa kanya. Nakita niya ang isang pag-asa, ang kanyang anak, na lumalaki sa isang mapagmahal na pamilya. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting-ngiting hindi na puno ng hinanakit, kundi ng kapayapaan at pagtanggap. Sa kabilang dako naman, si Chloe ay patuloy na namumuhay ng simple. Minsan, nakikita siyang nagbibigay ng mga lumang damit sa mga charity, tahimik na gumagawa ng mabuti sa kanyang sariling paraan. Hindi niya kailanman sinubukan makipag-ugnayan kay Mayen. Alam niyang hindi pa ito handa. Ngunit sa bawat kabutihang ginagawa niya, parang may isang bahagi ng kanyang puso ang unti-unting gumagaling. Para kay Mayen, ang pagpapatawad ay hindi ang paglimot sa mga nangyari. Ito ay ang pagtanggap na ang nakaraan ay hindi na mababago, ngunit ang hinaharap ay maaring baguhin. Ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong nanakit sa kanya, kundi para sa kanyang sarili, para makalaya siya sa kadena ng galit. Natagpuan niya ang kapayapaan. Natagpuan niya ang tunay na kaligayahan, hindi sa paghihiganti, kundi sa pagbibigay ng pag-asa sa isang bata, sa pagbuo ng isang bagong pamilya, at sa paghahanap ng lakas na magmahal muli. Ang kwento ni Mayen ay isang patunay na kahit gaano kasakit ang nakaraan, laging may pag-asa para sa isang bagong simula. Ang pag-ibig, sa pinakadalisay nitong anyo, ay may kapangyarihang magpagaling, magpatawad, at lumikha ng mga kababalaghan. Ang buong kirot na ito, ngayon, ay isang paalala lamang ng isang paglalakbay, isang tadhana.